sa tingin ko gusto niyang i-grill itong si si Commodore eh. No? Gusto niyang i-grill si Commodore. Sa tingin ko, sa opinion ko. Pero mukhang hindi siya nagtagumpay doon. Kasi syempre magaling sumagot si Commodore Tariela. At saka talagang nanindigan siya. Sabi niya, I stand by the views of the president, no? Na ito yung sa West Philippine Sea. Ito, ganito dapat, ganyan dapat, no? So mga kaibigan, panoorin natin pagkatapos ay kokomentuhan natin. Alam ko marami sa atin ay hindi nakapanood. May pinagkakaguluhan dito, bakit hindi namin makita yung West Philippine Sea? Kasi hindi nga po nakatala. Ang patalaan po, Mr. Chair, yung tinatawag ng International Hydrographic Organization. Ayun po yung isang Commodore, tinawag po niya ako na traitor. Nang hindi po niya tinignan yung konteksto ng bitter pinag-usapan. Bakit po hindi nyo ipaliwanag sa buong mundo Hindi makamove na on. pinatatala na natin yung West Philippine Sea pero hindi natin maitala-tala. Matagal Sobrang na po panahon bitter. na pilit natin ipatala. Hindi pa po na ipatatala. Hindi talaga siya makamove on. Hindi recognize. Tayo lamang po yun. Mr. Chair, yun pong sinasabi nating West Philippine Sea. Ito po yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Bitter na bitter. Atin po yun, for the record, kinakailang pong malaman ng lahat. Atin po yun, kahit anong mangyari, we will fight anybody to the last drop of our blood. Atin yun ang ating exclusive economic zone. NBA edits. May pangalan o Shout walang out pangalan, po atin from yun. Laguna. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair. David, yan. Nang hindi po niya naiintindihan ang NBA pinanggalingan ng edits. Salamat sa pinag-uusapan panonood. dito. Pakinggan Pwede po natin. ba tayong gumawa ng Hindi kalye? makamove on. Tayo-tayo lang. Nang hindi natin ipatataas sa barangay o kaya sa munisipyo. Pagkat pumunta ron si Honorable Barber may sakay ng isang tricycle. At i-wish niya yun. Sapagkat ang gumawa lang doon si Congressman Paduan o sarili niya lang, hindi niya makikita yun, maliligaw yung tao. Yun ang ibig ko po sabihin. Ilagay po natin sa konteksto ng Ay, mga kaibigan, no, so start pa lang, kitang-kita na natin guys, no, sa umpisa pa lang. Yung bang mukhang ginawa niyang opportunity itong hearing na to, no, para masumbatan niya yung mga tao na gusto niyang sumbatan. 'Di ba? Nung sa unang hearing si Attorney Enzo Recto, yung kanyang sinumbatan at kanyang ginigrill. Pero eto ngayon si Commodore Tariela, no? So panoorin natin guys. Hindi talaga siya makamove on, no? Ang alam mo kasi kapag masyado kang affected, guilty ka. Kapag masyado kang affected, 'di ba? pangmundong pag-uusap ito. Hindi po tayo Melanie isang Enriquez, bansa good lang sa morning, daigdig. Yun good po yung morning ibig po. ko sabihin. Ay, kung mag-google po, o kung magba-vlog po yung mga ibang mga tao at ipipilit nila na si Congressman Marcoleta, maka-China pala ito. Mr. Representative po Affected siya masyado sa kumakalat ngayon na maka-China siya. Unang-una, sino ba ang kasama niya? Dutertes. Ano ba ang ginawa ni Duterte nung siya ang nanunungkulan? Di ba? Gentleman's agreement, mas pinabura ng China. Walang kwenta yung arbitral ruling na yan, pakpel lang yan, lamukusin. Doon kasi siya sumama. Siyempre, ma-identify siya. Sabi nga ganun, birds of same feather flock together. Kung saan ka sumama, doon ka ma-identify. Huwag ka magagalit. Di ba? Yun ang katotohanan, guys. Bakit siya magagalit? Sabi pa nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ayaw mo palang ma-identify sa pro-China tapos doon ka sumama. Sa picket ni Duterte. Alam naman natin kung anong stand ni Duterte pagdating sa West Philippine Sea. At alam naman natin, huwag na tayong magplastikan. Ang mga Dutertes ay talagang pro-China. Di ba? Nagagalit siya. Doon siya sumama eh. Hindi makamove on. YouTube. Kasi pag tinignan niyo po yung YouTube, lilitaw yan. Marcoleta pro-China. Paano po ninyo
ipaliliwanag sa tao na hindi po ako pro-China. Ngayon po lumalabas, tinignan niyo po yung YouTube. Lalabas po doon na Bitter. ewan ko sino po yung gumawa niya, pero maliwanag na talagang election misinformation, Mr. Chair. Lahat kanya ng kandidatong senador ni PRRD ay financially supported by China. Nandiyan po kayo sa YouTube. Lahat po niya siguro nakikita niyo na. Paano po ito, hindi po niya i-take down itong mga contents na ito, sir? Bitter. So kung meron pong magre-report nung content, i-assess po yung content against the sa mga polisiya po. Nakikita po ninyo doon, sir, na I was called a traitor at yung statement ko raw is a disservice to the nation. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. I believe he is here. May I request, Mr. Chair, that the Commodore sit in front or near us because there is still a vacant seat here between the Honorable Franz Castro and Yusek Nicolas Felix. Could you please occupy this seat, sir? Yes, kindly accede to the request of the Honorable Marcoleta. Napakabita ng Marcoleta eh. Ano pa yan ha? Yung first hearing, ganyan din siya. West Philippine Sea. Ay, nako. Binanggit nila yan, no? Napaka-bitter. Hanggang kung alam mo na wala ka namang kasalanan, kung alam mo naman na hindi ka naman pro-China at hindi ka naman makapili, bakit kailangan mo maging bitter, di ba? Yun lang yung mga kaibigan eh. Pero ito, kitang-kita natin na talagang bitter siya, no? So, ano yan? Ang haba mga kaibigan ha, nag-react talaga siya dito. Diba? Nung nakaraan, nag-react na siya tungkol dito sa West Philippine Sea. Pagkatapos, ito ngayon, react na naman siya, mga kaibigan. Talagang, sandali. Okay na. Papaupuin niyo si Commodore. Thank you for acceding to my request, Commodore Tariela. Mr. Commodore. You just called me a traitor, sir. Nasa Facebook mo, nasa social media. Ngunit inulit mo, Commodore, bago pa sumagot sa tanong niya, patapusin mo muna Ay, yung nako, si Marcoleta. you wait until you are recognized by the chair. Yes, thank you. Please proceed. You said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Did you take an effort to clarify that so that you could not mislead people because they might believe that you have said that? It is only now that you are only the statement. Mr. Chair. Guilty. Mr. Chair. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay katangis lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said Correct. ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalap ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Correct. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippines? Mr. Chair. Oo, di ba? Wala siyang sinabi. At wala nga siyang binanggit na pangalan. Pero guilty. I cannot read the Mr. Kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip.
Sinabi ko ba nakatang-isip ang West Philippine Sea? With respect to the 19th Congress who passed You the have to Republic Act answer my question, 1064, Mr. Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Can you repeat your question? You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of Guilty si Marco a Beth. maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how to Yes, sir. register. Okay. So, ano na po ba, nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to Gumagamit your ka- question, there must be a gumagamit ka- legislation and then submitted to the international. Oo nga, meron na po tayong Organization. legislation. At Yes, as a sir. matter of fact, nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order, pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress kumuha para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat yung palagi. Ito kasing si Marcoleta, ginagamitan niya ng technicalities, no? Na kesyo hindi pa daw naipatala yung pangalang West Philippine Sea, no? Ginagamitan niya ng technicalities eh. Pero ang katotohanan, talagang dideklara na yan West Philippine Sea noong 2011 sa panahon ni Pinoy, no? At saka, sabi ko nga sa inyo mga guys, ang West Philippine Sea na yan, nandyan na talaga yan. Nandiyan na yan sa mapa natin, kahit sa oldest map natin. Pero, wala pang mga pangalan, no? At over the years, yung ating ibang mga isla, nagkaroon ng mga pangalan, and then may mga nabago. Katulad din yan ng South China Sea, na hindi naman siya South China Sea. Ang pangalan dati niyan ay Champa Sea. At bukod dyan sa Champa Sea, sa pagkakaalam ko, meron pa yung naunang pangalan. So over the years, nagbabago siya. Hanggang sa may mga dumating na Portuguese navigator, na itong mga Portuguese navigator na to, sila yung nagpangalan ng South China Sea. Bakit nila pinangalanan ng South China Sea? Kasi yung part na yan ng South Sea, ayan daw yung magandang ruta para makarating ka ng China. Kaya ginawang South China Sea. Ang nagpangalan yan, hindi nga China ang nagpangalan yan eh. Ang nagpangalan yan ay ang Portuguese navigator ng mga dumadaan dyan during that time. So, ibig sabihin, pagdating dyan sa pangalan, masyado ka namang technical. Alam mo na nga, na meron tayong meron tayong, kumbaga, away, no? Pagdating sa China, pagdating sa Philippines, no? Pagdating dito sa ating sovereign rights, meron tayong alitan sa China. Pagkatapos, magsasalita ka pa ng ganyan? Tatanungin kita, Marcoleta, sino ang magbe-benefit sa sinasabi mo? Okay, assuming totoo ang sinasabi mo na kasi totoo naman ang sinasabi niya na hindi pa talaga nakarehistro, pero ito sasabihin ko, sa sinasabi mo, sino ang magbe-benefit niyan? Yang naratibo na yan, ang Pilipinas ba? Hindi. Ang magbe-benefit niyan, ang China. So, magkakaroon ngayon ng kakampi ang China at sasabihin lang, okay, tahan mo nga, congressman yun ang mismo nagsabi na hindi pa napapangalanan, hindi pa nirerehistro ang West Philippines na yan pagkatapos pinagtatanggol nyo. Iyon ang ibig kong sabihin dito. Yung naratibo ni Marcoleta na ini-insist niya, ang magbe-benefit niyan ay ang China, hindi ang Pilipinas. At alam ko ang gustong i-insist dito ni Commodore J. Tariela na Pilipino tayo. This is ours. West Philippine Sea is ours. It's within our 200 nautical miles exclusive economic zone. So whether nai-rehistro man yan sa international organization na sinasabi mo, wala na tayong pakialam dyan. Basta ang pakialaman natin, atin ito, yan ay pinangalanan 2011 at hayaan mo na lang yung right organization na gumawa ng paraan para i-rehistro talaga yan. But habang ginagawa yung mga efforts na yan, yung pagre-rehistro na yan ng West Philippine Sea sa international organization, dapat naman siguro, Marcoleta, as a Filipino, dapat naman siguro panindigan mo rin kung ano ang pinaninindigan ng ating Pangulo at ng Philippine Coast Guard. May mawawala ba sa'yo? Eto, tanong ko ha, may mawawala ba sa'yo, Marcoleta, kung paninindigan mo
na yung parte na yan ng karagatan ay West Philippine Sea. Walang mawawala sa'yo. Pero dito sa paninindigan mo, na ay hindi pa naman yan narehistro, technicality, ay ano, ito, itama natin yung ano kasi hindi pa yan narehistro, hindi naman, wala naman talagang West Philippine Sea na pangalan. Hello, technicality lang yan. At ang magbe-benefit niyan, ang China, hindi ang Pilipinas. Kung lawyer ka, kung matalino kang lawyer, dapat yan ang iniisip mo. Diba? Ako hindi ako lawyer. Ordinaryong mamayan lang ako. Dati akong teacher, and then nag-call center. Call center. American, no? Yung number 1 na bangko sa Amerika. Capital One. Yung aking account, Capital One. At saka AT&T. So meaning to say, Marcoleta, hindi tayo ang magbe-benefit sa mga sinasabi mo at ini-insist mo na technicality, hindi tayo ang magbe-benefit niyan sa narrative mo, kundi ang China. Kaya pwede ba tumigil-tigil ka na? Ha? Okay, tuloy natin. Gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin. Maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Ginagawa naman eh. Okay, sir. Ginagawa. Answer your question in steps by step. Yes, sir. Please answer the question directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Punta doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. No, you're not I right. cannot say No. that you're correct. I will not agree that you're correct. West Philippine Seas are exclusive enough. Sige, go. Mr. Ano Chair, go, wala tayong dispute. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang Well, sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Sandali, Marcoleta. Alam mo, panlilin lang yan, panlilin lang. Ang alam daw ng mga tao, nakarehistro na. My God, common Filipino, common tao, we don't care kung nakarehistro yan. Basta ang alam natin, atin yan, exclusive economic zone natin yan, West Philippine Sea. At yan ay nirename, pinangalanan sa panahon ni Pinoy, West Philippine Sea. At tayo ang merong karapatan dyan na panalunan natin yan sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan atin yan. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, this is just a simple technicality. Yung sinasabi niya, dapat irehistro muna. Alam mo kasi, may effort ang gobyerno na irehistro ito. In fact, mga kaibigan, yan talaga ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Pero habang ito ay nire-rehistro, tama ba na sasabihin mo na, ay hindi pa yan nakarehistro, kaya wag na natin tawagin West Philippine Sea. Wala naman talagang West Philippine Sea at dinijustify mo pa, dinajustify mo na walang West Philippine Sea. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Uulitin ko na naman, sino ang magbe-benefit sa sinasabi ni Marcoleta? Ang Pilipinas ba? Hindi. Ang China ang magbe-benefit niyan. Gagamitin yan, naratibo ng China na hindi naman pala kayo nakarehistro. Bakit sabi ng West Philippine Sea? Hindi kayo nakarehistro, wala pang West Philippine Sea sa mapa, wala pang ganyan-ganyan. Mga kaibigan, di ba naglabas na nga ng bagong mapa? At sa bagong mapa natin, nandoon na ang West Philippine Sea. Bakit tila si Marcoleta doon siya sumaside sa naratibo ng kalaban at hindi sa naratibo ng ating gobyerno, hindi sa pananindigan ng ating Pangulo na si BBM at hindi sa pananindigan ng Philippine Coast Guard? Bakit si Marcoleta doon yata siya nakaside sa pananindigan ng China? Yun lang ang tanong ng taong bayan. Kasi we don't care kung nakarehistro na yan o hindi. Dahil alam naman natin na ang pagre-rehistro, mga kaibigan, hindi talaga yan madalian. Umaabo talaga yan ng ilang taon. Minsan nga, dekada pa di ba?
Hindi yan basta-basta. Pero hindi mo sasabihin na walang effort ang gobyerno para iparehistro yan dahil, well, in fact, may effort. Nag-i-effort ang gobyerno natin na iparehistro yan. Pero habang hindi pa yan nakarehistro, huwag mo naman ipangalandakan sa buong mundo dahil wala talagang West Philippine Sea. Hindi pa naman nakarehistro yan, walang West Philippine Sea. Diba? Dahil yan ay hindi makakatulong sa ating pag-aangkin sa West Philippine Sea na yan. Kung makapilipino ka, kung ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay Pilipino, tutulungan mo ang naratibo ng Philippine Coast Guard at ng Philippine government at hindi ang naratibo ng China. O, diba? Yan lang yun mga kaibigan. So, tuloy natin. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there is a Kaya nga, legislation. kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Oh, Let us not create technicality a lang. mountain out of molehill. Hindi Diba? ka mo sasabihin. Malinaw na In panlilim response lang. to what I said, takang isip o bla 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort. Malinaw For na example, panlilim lang. I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. Pro-China ka This is the talaga. last time word Halatang I said halata. that I am pro-China. Halata. Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Bong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. Guys, ang linaw-linaw. Ang linaw-linaw ng statement ni Commodore Tariela. Napakalinaw. Di ba binasa niya yung statement niya. Malinaw na malinaw doon na walang sinabi si Commodore Tariela na si Marcoleta ay isang traidor. Tignan natin guys ha, ang linaw eh. Pero si Marcoleta ay guilty. So, napagkahalata siya dito mga kaibigan na ito ang sinabi ni Commodore Tariela. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization they belong to, and even their own family. Malinaw na wala siyang sinasabi dito na si Marcoleta ay traidor, di ba? Pero kiniklaim niya kasi siya yung natatamaan. Oo. Kung sino yung pumipiyok, di ba yun ang guilty? Kung sino yung pumipiyok na natatamaan, yun ang guilty. So pinapalabas lang niya dito sa kanyang overreaction na talagang malamang guilty siya. Kasi grabe mga kaibigan, first hearing pa lang ganito na siya. Nagbabanggit na siya dyan. Pagkatapos, eto, gusto niyang igisa si Commodore Tariela. Mabuti na lang, talagang matalino yung tao at may panindigan. Kaya hindi niya nagawang i-grill, mga kaibigan, no? So, tuloy natin.